Sus Mariosep. Sige, sige. May nakikita kasi kami, pero ang taas pa siya. Tapos seryoso ba yun na yun ang pupuntahan? Oo. Tuto ba kayo sa kakayahan namin? Mayabang naman. Tutuda tayo sa amin ah. Okay, so pupunta po kami ngayon ng Mount Samat kasama ko si Boss Cody at aking ninong. Yan, palapita natin si Boss Cody. Punta kami ngayon ng Bataan, sa may Pilar Bataan, sa may Mount Samat. At siguro din nating malalaspag si Sir Odi. Wow naman. Wow. Ngayong araw lang. Hello mga ka-GG, so panibagong trip na naman tayo at hindi to ride all the way. Kakaiba tong trip na to dahil mula Binangonan hanggang Pampanga, ginamit namin yung sasakyan ni Sir Odi. Dito na kami nagsimula sa may San Fernando. Sama nga pala namin sa ride na to si Ate Che, yung asawa ni Sir Odi. Iyan o, binibidyoan pa kami. Gayon din yung panganay niyang anak na si Mimi. Tsaka kasama din namin dyan yung asawa ko, si Cathy. Dahil nga kasama namin sila, panay ang video nila sa amin. Every time maabutan namin sila. At dahil nga sa San Fernando, Pampanga na tayo nagsimula, nadaanan natin yung mga bayan na katulad ng Lubao, Guagua, Abukay, Balanga, at yung iba pang bayan na papunta ng Bataan. Dahil nga nagsisimula pa lang tayo, medyo binanatan natin ng konti dito sa ahon na to. Tinayuan natin ng konti para medyo mabilis tayo. Pero bago pa lang kami magsimula, nag-usap na kami ni Sir Odi na papako namin ng 25 yung takbuhan namin. At dahil din naka 4 wheels yung mga kasamahan namin, nauna na sila doon sa may Mount Samat. Unang stopover namin nung nakaka 50 km na kami. Ubos na yung tubig namin kaya kailangan namin bumili ng tubig dito sa may 7-Eleven. Stopover muna. So yun nga, after ng pahinga namin, diretso na uli ng padyak hanggang marating namin tong Pilar Bataan. Dito sa Pilar Bataan, dito namin nahanapin yung skinita kung saan kami liliko. Habang binabaybay namin yung daan papunta mismo sa may summit ng Mount Samat, nakasabay namin si Lolo na pumapadyak. So idol, good morning! Aakyat din kayo? Sama ko? Oo, Binangonan ko, Rizal. Nakakasakay naman po kami kanina. Okay mga ka-GG, history muna tayo. Alam nyo ba na bantog ang Bataan dahil sa makasaysayang Death March na kung saan maraming mga sundalong Amerikano at Pinoy ang namatay nung panahon ng pananakop ng Hapon dito sa bansa natin. Maraming namatay dahil sa matinding gutom at pagod. Yung iba naman na hindi na kinakaya ang pagod ay binabaril na lamang o di kaya pinupugutan ng ulo ng mga sundalo ng Hapon. 105 kilometers yung haba ng nilakad nila mula sa Maribeles, Bataan hanggang Capas, Tarlac. At alam nyo rin ba na meron tayong 138 death march markers sa bansa, 97 sa probinsya ng Bataan, 33 sa Pampanga at 8 naman sa Capas, Tarlac. Tara, padyak na tayo. So ayan, tingnan natin yung mga average gradient. 5.4 agad. Simula pa lang ito mga ka-GG. So nandun pa yung cruise sa tuktok. So simula pa lang kami. 5.4 7.5. At ayan nga mga ka-GG, sinisimulan na natin yung ahon dito sa Mount Samat. Actually mga ka-GG, hindi naman ganun kabigatan yung ahon dito dahil hindi naman siya ganun katarik. Kaya lang mga ka-GG, gradual lang siya pero napakahaba niya. Kaya napapansin ko lang din na medyo makunat yung mga ahon dito. Ibig sabihin talagang
kahit hindi siya ganun kataasan, mahihirapan ka talaga eh. Ramdam na ramdam ko yung bawat pedal ko, yung bawat sipa ko sa pedal ko. Medyo mabigat. Katulad nito mga ka-GG, kung sa personal yan, talagang makikita mo talagang ahon talaga yan. Pero kung makikita nyo dito sa video, parang hindi gaano, di ba? Ito na tayo matinding ahon. Ito nga. Siko ah. Tayan natin. Kailangan tayo sa gilid eh. Kung meron pa isa. Meron pa isa. Sa totoo lang, exciting umahon dito eh. Dahil katatapos mo lang umahon sa may di kalayuan, meron ka ulit makikitang panibago. Kaya talagang paghahandaan mo, mauubos talaga yung hininga mo eh. Talagang hihingalin ka. Ay, doon naman sa paghingal pala, depende pala yun sa tao. Syempre naman, kung malakas ka at medyo malakas yung resistensya mo, malakas yung cardio mo, palagay ko hindi ka basta-basta hihingalin sa mga ganitong ahon lang eh. Pero ako kasi, kita nyo naman, rinig nyo naman, yung hingal ko ay medyo maabot na ng konti sa peak. Dahil nga, sobrang init na rin ng araw, tsaka pagod na rin talaga. So yan, makikita nyo naman dyan, talagang pinipiga na natin talaga bawat padjak natin, bawat sipa natin, talaga binibigay na natin halos lahat para lang mabilis natin matapos yung ahon. Kaya kung makikita ninyo, bawat sipa din natin, habang nahihirapan ako, papangit din yung itsura natin mga ka-GG. O yan, tingnan nyo yung itsura natin dyan mga ka-GG, para tayong isda na inalis sa aquarium. Tingnan nyo ba may hinga natin, no? Magtatanghali na rin ng oras na yan, kaya medyo kasumpa-sumpa na rin yung init na nararamdaman ko sa balat ko. Kaya meron pa. Hindi malaay pa to. Eto mga ka-GG, isa sa mga nakasabay natin paakit ng Mount Samat, si James. Nakalimutan ko itanong kung taga saan siya, pero ang sabi niya kung bakit siya naglalakad ng bike ay medyo pinulikat na siya sa sobrang haba ng inaahon niya. Sabi rin niya, iniintay na rin siya ng mga kasamahan niya doon sa may mismong taas ng Mount Samat. Ayon, sa may di kalayuan, di pa tayo nakaka-recover, may ahon na naman. Ako, bus na. Meron pa pala. Ano na ba? Ahon na ahon. Hindi ko na na-record yun iba eh. Pero pumadya kami sa Pampanga. Fernando. Ito kami nagsimula. Malapit na. Sino kasama? Pero sa taas. Road bike. Ang pangalan? James. Tinasan ka? Ewan ko, sagad na to. Pero sagad na yung trade ko. 182. Ayun o. Kita nyo, nakatagilid. Patagilid yung sakit. Tumupad na lang si kuya. Okay na. Okay, ito na.
Hello. Hindi na ako makabati pabalik eh. No, 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 no. So walang bayad yung bike. Pero hanggang dito lang daw yung bike. Saan po yung bike, sir? Ano, kaya pa rin? Dito tayo mo, nandito ba? Nandun pa. Ayan, babain natin sa Rodi. Tingnan natin kung nasan siya. Ang daming ahon eh. Hinihintay ka nila eh. Siyempre naman, iko-content kita. Ayan mga Gigi, si Sir Odi at ang huling ahon sa Mount Sama. Oh, padyak mo na ba yung ridge? Pinadyakan mo na yan? Di ko nagsasabi. Kailan ka nagpumadyak dun? Dati pa, tagal na pa nung. Anong gamit mong bike? Dati pang Bianchi ko pa. Oh? Tumukod ka? Sa huling ahon. Lakas ito eh. Wala na ako tubig. Lalo pa na. First time mo ba din? First time. Yun. So mga GGN, makakit na kami, bawal kasi dalhin yung bike. Hindi na rin kami sinamahan ng mga asawa naming magagaling dahil mainit na daw. Nauna na sila dito. Ay, Andun sila sa baba. Akala namin supporting. Iniwan din kami sa ere. Grabe, tignan yung mga GGN na pinahon namin. Oh. Wala iya. Di tayo tumukod. Yan ang maganda, di tayo tumukod. Mayabang to, binalikan pa ako. Siyempre naman. Para may content ako. Para mapakita ko na talaga na. Lang na binalikan ko ta. Yun. Ganda eh, parang nasa ibang lugar eh. Ito pa lang eh. Sikong-siko eh. Inahan pa natin to. Oo, ubos tayo. Malamang maghahita ako. Ubos. Ilang gradient din yan. Siguro nasa 19 to 20. Ganyan. Dito na siko. Pero dito nakakapit dito. Hindi ko masyado. Kahit bike? Oo. Oh? Kung okay lang, hindi na ako makakapit dito. Malakad. Ano ba? Kitang kita dito. Tapos Manila Bay. Sa likod po. Diba? Ilulot natin yun. Yan, tama. So yan. Lapit na kami sa cruise. At habang lumalakad kami papunta sa cruise, pinaplano namin kasunod namin ride. Pwedeng Marinduque, pwedeng Nueva Ecija, pwedeng Baguio. Depende. Get up sa taas niya. Oh, nakakita pa dyan. Oh, yung mga bilog-bilog na yun, salamin yun, doon kasi silip. Ayos yan. Ano kaya nangyari? Ba't wala na ngayon? Eh, siguro sa tandaan ng structure na yan, pinagbawal na kasi. Yun. Doon sa baba yung Ano yung ibig sabihin ng mga? hindi, silensyo. Silensyo. Nakita mo na. Yun. Pero sa mga Taas pala nung to, grabe.
Minaul. Sana all. Sana also. Kasi tayo sinamalo ng asawa natin. Oo. Tama. Pwede ba tayo naman dito? Pwede tayo dyan. Ay, sorry po. Ayan. Tingnan natin, basahin natin. Lagay dito sa makasaysayang puok na ito sa bundok samat sakop ng Pilar, lalawigan ng Bataan, ibinaon ang panulukang bato ukol sa pagtatayo ng dambana ng Kagitingan sa panahon ng pamamahala ng Pangulong Ferdinand E. Marcos, April 14, 1966. Medyo matagal na. Medyo pa lang ha. Napakatayo. Taas, grabe. Sa may elevator. Oo. Cute ng elevator eh. Hindi na siya gumagana. Kaya nga pagpapicture. Picture tayo dito. Oo lang. Dito muna tayo. Ito natin naiikot. Kita niya naman ta. Alam niyo ba mga ka-GG na ang cross na ito ay gawa sa bakal at sa reinforced concrete at meron ding itong elevator sa loob para makapunta ka sa taas at makita mo ang 360-degree view mula doon. Ganun pa man, nung pumunta kami ay bawal itong gamitin. Ang cross na ito ay may taas na 312 feet at ang haba naman ng arms nito ay 98 feet. Nakaharap ito sa Manila Bay at ito rin naman ang pangalawa sa pinakamatayog na cross sa buong mundo. Ito naman mga ka-GG, yung dambana ng Kagitingan. Itinayo ito upang alalahanin ng kagitingan at katapangan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino na namatay sa pakikipaglaban laban sa puwersa ng mga Hapon noong World War II. Sa baba naman ng dambana mga ka-GG na andun yung tinatawag nilang gallery kung saan naandun nakadisplay yung mga aktual na gamit ng mga armas na ginamit ng mga Hapon, ng mga Pilipino at saka Amerikano sa pakikipaglaban sa isa't isa. Grabe, ang ganda dito. Panalo boss, no? Oo. Masabi mo sa ano natin. Ayos, boss. Kapit Kaya na. kita dinala dito para ma-experience mo ang beauty ng Bataan. Yun. Mount Samat. Grabe, maganda talaga. Panalo dito. Kaya pag pupunta kayo dito, hindi kayo magsisisi. Tama. Talagang napaka-historic pa ng place. Oh. Tignan mo, ano pa tayo dito? Tignan mo yung background, oh. Yan, flag, tsaka yung tawag dito yung cruise. Oh, yan. Grabe. Panalo. At yun nga mga ka-GG, dahil nga sobrang pagod at tinamasa namin dito sa ride na to ay naghanap kami ng makakainan na pagdesisyonan na namin na kumain na lang kami sa may bandang Pampanga at hindi nga kami nagkamali na napili ng kinainan. Doon kami sa Lola Ima. Talagang napakasarap, tunay nga ang chismis na talagang masarap magluto ang mga taga Pampanga.